Okay. Good afternoon everyone. Kamusta po sa lahat ng ating mga followers dyan sa OFWs in Hong Kong page? At sa mga hindi pa po nakaalam, sa hindi pa po nakakilala, gusto ko lamang po ipakilala sa inyo ang aking kasama. Pero bago po ang yan, gusto ko muna batiin ang lahat ng ating mga kapwa OFW po dito sa Hong Kong. And of course, ang ating mga kasama, lalo na po yung mga kababayan natin, ang mga nakatutok na po ngayon sa ating OFWs in Hong Kong page. And baka magtataka kayo, nandito kami ngayon sa Seiki SS Travel. At nais ko rin lamang pasalamatan ng ating taga Seiki SS Travel na binigyan po tayo ng pagkakataon na nandito po ngayon sa kanilang tahanan. Ang dami namin dito ngayon. Sa mga kababayan po natin, bago po kami magpapatuloy at bago ko po ituloy kung ano po ang pinaka-reason bakit po tayo naka-live video po ngayon, naka-live broadcast po tayo ngayon. Siyempre gusto ko lamang po ipaintindi sa lahat ng Seiki SS Travel Limited po. Sila po yung isa sa mga pinaka-legit. Walang scam dito, of course. Sa mga kababayan natin, kita niyo naman mukha ko, mukha ba akong scammer? Siyempre walang scam sa Seiki SS Travel. Sa mga naghahanap ng pinakamura na air tickets, at saka siyempre yung mga gusto mag-tour papunta po ng China, ang Seiki SS Travel po ay inyong maaasahan. At syempre, magbibigay din po sila ng malaking diskwento sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kapwa natin na OFW. Yung discount, sayang din yun, pambili po natin ng chocolate kapag tayo po ay uuwi po ng Pilipinas. At syempre, yung mga gusto mag-tour papunta ng China, paalala po ng Seiki SS Travel, mas maganda kapag tayo po ay magpunta ng China group tour. Mas maganda kasama po natin sa grupo natin yung mismo mga kakilala po natin, mga close friends po natin, para hindi po tayo tatakasan at maiwasan po natin yung maaberya po pagdating po ng China. Once again, maraming salamat po sa ating Seiki SS Travel ng Seiki SS Travel. Matagpuan po yan dito sa room 505B. Nasa 5th floor po sila. Nasa Chongqing Building, number 8486, Vivo Road, Central, Hong Kong, na malapit po yan sa Central Market. Of course, sa mga kababayan natin, at magpapatuloy po tayo ang ating live broadcast po. May mga magtatanong, bakit nandyan na naman si Admin Mocha? Mag-live na naman. Makita nyo na naman ang aking mukha at may kasama po tayong kakaibang mukha. Pero syempre, kung naalala po ninyo kahapon, sa mga kababayan po natin, meron tayong reminder sa mga kapwa natin ng mga OFW, yung mga mahilig po pala ng pagpapaganda. Ano nga tawag doon sa yung nagpapalagay ng kilay? Microblading. Okay, microblading, yung sa lips pa. Lip pigmentation. Oh, yun, narinig nyo ba yun? Uulitin natin, lip pigmentation. Lip pigmentation and microblading. Okay, so sa mga kababayan po natin, ngayon nakatutok din po yung nasa Pilipinas natin, yung taga Darling's Aesthetic Center. At sa inyong kaunawaan po, paalala na rin sa mga kababayan natin na mga mahilig sa mga pagpapaganda. At syempre, medyo problema talaga, no? Yung kilay. Ako nga gusto ko na rin sana magpakilay eh. Pero sige, standby muna tayo. Ngayon po, ang first caravan po na gaganapin dito sa Hong Kong ay ipapaunawa po ni Sis Bay. At bago pong lahat, Sis Bay, welcome po tayo sa OFWs in Hong Kong page. Naka-live na po tayo ngayon, Sis Bay. I'm sure may mga kasama ka dyan, may mga kaibigan ka na nakatutok na po ngayon at syempre nag-aabang din po sa atin at interested po. Bigyan muna kita ng pagkakataon na bumati po sa ating mga kababayan ngayon sa OFWs in Hong Kong page. Yes, good afternoon to everyone. Thank you sa paulak mo sa akin, Miss Mocha. And of course to all audience lahat ng audience natin nandito sa office ng CKSS, and especially lahat ng mga nanonood ngayon ng Darling Aesthetic Center, yung mga si Ma'am ang aming mentor. Ngayon alam ko nanonood siya, and all the student lahat ng students niya. Good afternoon sa inyo. Thank you sa paulak niyo sa akin dito to explain ano yung aming first caravan dito ngayong gagawin sa Hong Kong. Alright. So, meron kasi tayo sa mga kababayan natin, and yesterday po, meron tayong mga kababayan na nagtanong din sa akin sa inbox.
So hindi ko po kasi masasagot kasi wala po ako sa posisyon para po sagutin kung anong ilang mga katanungan. Kaya naman nagpapasalamat po tayo na binigyan din tayo ng pagkakataon. And first time po ito na mangyari po dito sa OFWs in Hong Kong page na magkakaroon po ito yung first caravan na sinasabi nga nila, yung semi-permanent makeup training courses. At saka itong semi-permanent makeup courses na ito ay gaganapin ito. Kailan nga? September 29, it's Sunday, Yeah. and October 1, statutory holiday natin. Okay. Itatanong muna natin, itong Darling's Aesthetic Center na ito, actually meron talaga silang opisina sa Yes, Philippines? meron sila sa Quezon City, malapit lang sa SM North. Okay. So, yung mga gustong mag-inquire, pwede naman sila direct PM sa amin para maibigay namin yung kanilang office doon. And especially si ma'am mismo, yung mismong mentor namin or mismong magtuturo, siya po yung mismo yung makakausap directly. Alright. Pero alam naman po natin sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Hong Kong. Ang mga kababayan po kasi talaga natin dito, and lately, napansin ko, marami na sa mga kababayan natin na gusto na talaga, marami na talaga yung mga arty, no? So, meron talaga, gusto talaga magpakilay na, dapat nandun na lahat. Di ba kasama din yung tattoo yata? Iba kasi ang tattoo sa semi-permanent. Ang tattoo kasi is ano na siya, permanente na siya, kumbaga hindi siya basta-basta mabubura kaagad unless gagamit tayo ng merong mahusay or yung gagawa talaga na magtatanggal ng tattoo. But yung semi-permanent kasi, it takes a year, at least 3 years, 4 years, wala na siya. So pwede mo ulit siyang ulitin. Okay. So kumbaga, walang hassle para sa atin. Unlike ang tattoo, pag ayaw mo na, hindi mo siya basta-basta pwedeng burahin kasi magkakaroon na talaga ng marka sa skin mo. Unlike ang semi-permanent, that's why they call semi-permanent, no permanent siya. It takes a year bago mo matanggal siya. So pwede talaga siyang magamit natin or yung usually yung mga walang kilay. Okay, Diba? okay. At saka yung mentor dito, o yung magiging teacher nito sa course na ito, galing mismo sa Pilipinas. At Yes. sino nga ito? Si Miss Darlene Sulen, siya yung aming PMU instructor siya. Graduate siya ng 2019. So nag-aral talaga siya, bukod sa naging semi-permanent makeup artist din siya, nag-aral din siya, kaya naging siyang PMU instructor. Nag-aral siya para naman may share din niya yung knowledge niya sa mga tao na gustong matuto kahit konti. At syempre, dagdag kita rin para sa atin. Dagdag para, lalo na sa ating OFW dito, di ba? At saka syempre ito yung pinakatanong natin. Syempre sa araw na yon, isang araw siya, di ba meron naman siya bayad nito? Pero ang pinakatanong dito, makakaya ba yung isang araw na matapos yung course? At yung course na ito, pwede ba pakisabi Miss Bay kung ano yung mga courses na magiging offer nito? Yeah, actually, 2 days training tayo. Okay. September 29 and October 1. So, hindi talaga matatapos in one course, Okay. yung lahat ng course na yun in 1 day. So, may 2 days tayo. At the same time, totoong may bayad siya kasi lahat ng courses na to, marireceive nyo yung 6 na courses na yan. 6 na courses on the spot ibibigay namin ng certificate sa inyo. So, at that time, magiging semi-permanent, certified semi-permanent makeup artist na kayo. So parang actual din nila ito na gagawin? Yes, actual yung unlike kasi merong mga ibang center na turo lang basic or either although may bayad pa rin. Okay. So marami kayong student pero hindi kayo maisa-isa ng instructor. Unlike dito sa amin kasi, talagang tututukan kayo ng instructor. I-check nila bawat gawa ninyo kung tama ba, and then bibigyan din kayo ng mas magandang idea, ano yung mas mabilis, lalo na tayo, hirap tayo, paano natin yung sa eyebrows natin, paano magpapantay, paano natin mapapaganda siya. So ituturo ni Ma'am Darlene yung mismong pinaka mas madali para hindi tayo mahirapan. Okay, okay. Pero yung mga courses, di ba ilang lahat? 6? Yes, actually, dala ko yung certificate ko Okay. para ma-sure at syempre, merong mga kabayan na bakala nagmamaganda lang tayo, na wala tayo talagang katibayan na certified makeup artist tayo. Syempre, bukod sa pag-makeup natin, Oo. dito sa Hong Kong, nag-aral ako talaga bilang SPMU artist. So, Kaso merong eyebrow. Sige, ano mo nga sa kanila kung anong ibig sabihin so ng ito mga yung ano yan? 6 na certificate na marireceive on the last day of training. Okay, So, okay. on the last day of training, lahat kayo marireceive nyo yung eyebrow embroidery courses. So, yung eyebrows, yan yung sa mga microblading natin. Yan na Okay. yun. So, and then, ito yung micro shading and ombre. Ito yung tuturuan kayo paano Ano ibig mag- sabihin nito, Miss Bay? Actually, yan yung paano... Kasi, pag sinabi kasi na shading, parang, di ba nagdo-drawing ka na, pero ito, anong ibig sabihin yan? Yes, yung micro shading kasi, yung pinakakulay or yung pag-shade mo mismo sa eyebrows mo. Kasi hindi pwede naman basta
inano mo lang siya ginuhita mo tapos na. Hindi rin basta yung mic, kasi ginagamitan pa rin ito ng needles. Oh. Actually needles pa rin, hindi basta pencil lang or color lang. Pero hindi safe ganun. naman siya. Yes, safe siya. At the Okay. same time, lahat tayo na kaming SPMU artist is liable dyan. Dapat bawat client, isa ang needle na gagamit at bago, ipapakita mo talaga sa client mo na bago yung needle mo. Hindi ka pwedeng gumamit na ginamit na ng ibang tao. Okay. It's very dangerous kasi, of course, minsan meron tayong client na madugo ang pag nag-microblading tayo, di ba? Minsan sensitive yung skin nila, so madaling magdugo. Pero safe yun, kahit magdugo is normal yun. Hindi yun yung dugo na talaga magkakaroon ka ng sugat or something doon. Pero kailangan lang natin ang safetyness ng mga client natin. So, every session na ipapagawa nila sa inyo, dapat bago lahat. At ipapakita nyo dapat sa inyong client yung ginagamit ninyo. Para makita nila na nililinis natin din yung mga tools natin. So, yun yung basic na dapat gawin. Sterilize. Yes, correct. And then yung iba mo pang ano Yes, dyan? and bukod dito, yes, tayo isa. Meron din tayong basic upper eyeliner and lip tattoo course. Yung eyeliner, so di ba usually nag-eyeliner tayo tulad natin. So ito, yung ginagawa natin, binibili lang tayong pangguhit natin. Ito magiging permanent din. Although medyo sensitive din yan. So ituturo din sa atin ng ating instructor kung paano gawin yan. At paano iingatan, syempre yung eyelid ng ating client para hindi naman magkaroon ng problem sila sa eyes or pumasok yung pigment sa loob ng ating mata. Okay. And then, eyelashes extension and ito mabenta sa akin talaga actually. Okay. Yung eyelashes extension, ito yung usually nakikita ko ngayon karamihan dito sa OFW, nagpapa-eyelashes extension. Yan yung bawat buhok, yung human hair ang tawag natin. Yan yung kinakabit natin na isa-isa talaga sa Pero ating... hindi siya nakakatakot, Miss Hindi. Bay, kasi di ba, iano siya doon sa ano natin, Yes, sa malapit hindi siya sa naman. mata. Hindi naman kasi ano naman siya meron siyang pagdidikitan talaga na hindi naman actual yung talagang doon ipapasok mo sa pinakaloob ng mata mo. Kasi doon mo din siya ipapasok sa mismo loob sa mismong hair ng yung natural hair mo ng eyelashes. Siyang pasahe o nilamusan. Actually ma'am, pwede naman po within 24 hours, pag ikaw nagka-session ka noon, after mo malagyan ng eyelashes, within 24 hours, doon mo lang siya pwedeng hugasan or hilamusan. And the way kung paano mo hilamusan yung mukha mo nang wala ka pang eyelashes is different. Hindi pwedeng hilamusan mo lang ng basta-basta. So syempre dahil normal din yung pag naglalagas yung eyelashes mo, may natatanggal, normal yon kasi hindi naman yan yung original eyelashes eh. Sabi nga lang yung human hair na idinikit mo lang sa original. So normal yun na may natatanggal. Pero yung the way ka manghilamos, kung ang hinalamos mo para kang katulad na yung talagang inano mo, nirab mo siya, totally matatanggal talaga siya. Pero po mga ganito, pag nagpapagawa, may idea ako kung magkano? Usually sa mga center dito sa Hong Kong, nasa worth 500 Hong Kong dollars. Kasi I tried many times na already. Okay. Pero syempre, dahil tayo OFW at yung ating ginagawa ngayon syempre para makatulong at syempre alam naman natin maraming gusto magpaganda dito, mas more discounted tayo sa mga OFW. So, kaya ng bulsa. Oo, syempre naman. Presyong pangmasa siya. Yes. Okay. And then this is the last thing is warts, mole, and itong treatment course. So yung mga problema naman sa mga warts. So ituturo din ng ating mentor yan. May mga machine dyan na gagamitin, may mga And in fairness, marami po dito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, may mga problema sa warts nila, di ba? Yes. And I think nasa 1,000 something yung pagpapatanggal Yes, niya. sa iba, per works pa yun. Usually per oo, works oo. or per session, depende dun sa center na pupuntahan mo. Kahit naman anong courses katulad nito, yung mga ginawa natin, yung microblading, iba't ibang presyo yan na mas mahal kung titingnan natin sa ibang shop or sa ibang center dito. So, ang lalabas nito, yung 6 lahat na courses na ito, lahat talaga ito matutunan nila within sa 2 araw Yes. na training. Yes, Oh, because okay. this one is full day natin gagawin. Hindi tayo pwedeng 2 hours lang. So lahat kami tututukan. Actually, kami nung aking partner dito sa project na to,
dalawa kami nandoon kami sa mismo sa araw ng training na yun. Oo. So, i-make sure din namin na lahat ng students ni ma'am Oo. na matututukan nila yung ginagawa nila. Siyempre, marami din naman students yung that Siyempre. time. Pero, isa na rin kami sa mga mag-a-assist para sa kanila. Siyempre, kung ano yung natutunan namin, gusto rin namin i-share din sa kanila yung knowledge namin. Oo. So, yung sinasabi po natin na yung sa Darlings Aesthetic Center na nasa Pilipinas pa, ito ba lahat ng ito doon lang mismo? Or meron pa ba sila ibang mga ino-offer na services bukod dito? Actually, meron. Meron din Like? sila sa mga nails. Yung mga Okay. pagpukulay ng nails, yung hard gel, meron sila. So, Okay. ibang ano naman yun, ibang courses and ibang price din ang ginagawa nila. Pero kung yung mga interesado, pwede nyo kaming i-PM para maibigay namin yung complete details about it. Kasi so far, ito yung natutukan namin talaga nung partner ko at saka yung ibang mga estudyante na nag-aral na rin si Ma'am Dardy na galing dito mismo sa Hong Kong. So, ito yung mga tinutukan yung pagiging SPM partners. So, bigyan mo lang tayo ng pagkakataon na i-invite mo sila para dito, yung araw na yon. Ikaw po bahala mag-invite sa kanila, paano kanila i-message. Sure, And then sure. may mga few questions po tayo na kailangan po masagot mo dapat. Kasi may mga tanong tayo tungkol dun sa kung paano tayo mas lalo pang gumanda, tayong mga kababaihan. So, ngayon bigyan muna natin ng pagkakataon din syempre ikaw at batiin mo ulit. Nakita ko kasi dito si Miss Darling Solen na nakatutok na po ngayon. Siyempre, yung mga kababayan natin sa part po ng Taipo, maraming salamat po. Sa mga taga-Pilipinas, I'm sure may mga nakatutok na po dyan. At syempre, may nakita ako, sino si Amazona Pascual. Nandito rin siya, naitag ni ikaw nagtag, alright. At ikaw rin pala, meron ka rin papadating na ibibigyan kita mamaya ng pagkakataon para invite mo rin yung ating mga kababayan through OFWC ng homepage. Hello sa kay Rian Louis sa part po ng Negros, yung mga taga Bacolod dyan. Magandang hapon po sa inyo. At syempre, mga kasama ko po na nakatutok na po dyan sa Samahang Magdalo, Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo. And bigyan kita ng pagkakataon para invite muna yung mga kababayan natin para sa araw ng training na yon. Yes, thank you, Cici. We are inviting everyone to join us on our first caravan project here in Hong Kong. So, dalawa kaming partner ko dito na nag-organize nitong project na to. So, you can PM me, Doris Meg and Bay Rosela sa aming Facebook account. So, ando doon din yung mga details namin. Bukod sa Facebook, pwede nyo rin kami connect sa WhatsApp. So, may number kami doon. And this first caravan po nito ay manggagaling ng ating mentor mismo sa Pilipinas. So, papupuntahin namin siya dito. Instead kasi na meron tayong mga kababayan na gustong matuto agad. Pero ang iniisip, uuwi ng Pilipinas. Pero minsan, syempre, wala nang time. Dahil nga, syempre, focus tayo sa family natin eh. So, bakit hindi namin dalhin dito yung mentor? Si mentor, para siya na lang ang mismo magturo direct dito at hindi na rin mahirapan yung mga kababayan natin. And at the same time, on the spot, pwede na after training, pwede na silang magkuha ng client and make it business, diba? At least dagdag income para sa ating mga kababayan. So this caravan will be held on September 29 and October 1. So we will start on 9 o'clock AM until 5 PM. So yung location, meron po kami location pero so far hindi natin kasi i-announce po namin yan once you are already in sa amin as a student. We will have a group chat and then i-announce namin kung saan yung talagang exact location natin. And we are only providing 20 to 25 people students. Right now, we have already 15 students. Okay. So we're waiting to another 5 to 10 more students. So, ang ano dito, of course, may bayad po. So, pwede po kayo magpa-reserve sa amin. Just PM me and we'll let you know kung ano pa yung other details Correct. on that day. Correct. And of course, sa ating mga kababayan, sa mga kapwa ko ng mga OFW, lalo na po dito sa Hong Kong. Kasi ako masyado na akong advance mag-isip. Gusto ko kasi pag umalis na ako ng Hong Kong, hindi na ako babalik dito bilang kasambahay. Yes. So gusto ko naka-ready na ako. Naka-ready na ako pag uwi ko sa Pilipinas, gusto ko pa ng for good na ako. Hindi na ako babalik dito as domestic helper. Babalik man ako siguro, maging turista na ako. Yes, Diba? Yung mag-aliw-aliw na ako dito, ganun. Pero sa pag for good po natin, mas importante na meron tayong pinagkikitaan. And of course, ini-encourage ko po
yung mga kababayan natin, bakit natin kailangan aksayahin yung pagkakataon nyo, yung oras, na meron naman po tayong pagkakataon na para mapag-aralan natin at magagamit natin para sa ating sarili pagdating po ng araw. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ay nandito po tayo sa Hong Kong bilang kasambahay. Of course, kailangan din po natin yung mangarap din tayo na bandang huli or hindi man natin alam, someday, somehow, di ba? So, isa rin tayo na kumbaga magkakaroon na rin tayo ng mga clients natin, and through this, sa first caravan na ito ay matutunan nila at makakuha talaga sila ng informasyon at matutulungan natin yung ating mga kababayan lalo na po dito sa Hong Kong. Again, nagpapasalamat po ako sa CKSS Travel po na isa po sa mga tumulong sa atin na at least naman kahit papaano po binigyan tayo ng pagkakataon na makasama natin dito at dito tayo nakapag-live sa kanila. Syempre, tandaan nyo po ang CKSS Travel, isa po yan sa mga travel agency dito sa Hong Kong. Legit po yan, walang scam dito. At lahat po ng mga kababayan po natin dito ay meron sila mga discount as long as kayo po ay followers dito po sa OFWs in Hong Kong Beach. Meron kayong discount sa pagbili nyo po ng inyong mga air tickets. Saan man kayo pumunta, saan panig man kayo ng mundo, as long as dito kayo bumili po, kayo po ay makakuha ng malaking diskwento sa kanilang travel agency. At syempre paalala, sa mga gusto po mag-tour papunta po ng China, remember guys, na kailangan lamang po na isama ninyo sa inyong group tour ang inyong mga kaibigan. Malapit na inyong kakilala at huwag po kayo magpapasok kung hindi nyo kilala kasi hindi nyo alam, baka po matulad kayo sa iba at baka po matulad kayo sa akin noon na may mga sumasama at hindi na po nakabalik ng Hong Kong nung araw na yon. So ayaw ko po mangyari yan at ayaw po mangyari yan ng taga CKSS Travel. Ngayon, Miss Bay, may tanong tayo. Eto na. Miss Bay kasi, tayo mga kababaihan, hindi talaga maalis yan, no? May mga insecurities din tayo sa ating buhay. So, kailangan kasi, gagaya niyan, may mga event tayo, may mga parties tayo. Kailangan maganda tayo. Siyempre, palabas ng bahay, ano ang pinaka-importante na number 1 na gagamitin ng isang tao o ng isang babae, lalo na po sa atin, ha? At lalo sa ating mga maarte kasi tayo, di ba? Syempre. At syempre, yung mga nag-feeling maganda, kailangan talaga natin. Syempre, panindigan na natin. Paglabas ng bahay, ano ang pinaka number 1 na kailangan gamitin, lalo na pag nag-edad ka na ng 30s? Syempre, kailangan natin ang ating mukha kailangan may moisturizer tayo, especially sunscreen. Alright. So, kasi ngayon, lalo tayo, may edad tayo, nagkakaedad tayo, uso na madali tayo magkaroon ng mga dark spots sa ating mga mukha. So, correct. dapat maging gawin na natin, everyday daily routine na natin ng sunscreen every morning. Yes. And then, paglalagay tayo ng moisturizer, important po yan. Kahit wala kang makeup, basta may moisturizer and sunscreen kang inilalagay sa mukha mo, okay na yan. Ibig sabihin, protected na yung mukha mo from the heat, from the dirt, lahat. Kasi Malaking tulong yan. puhunan natin yung Yes. mukha natin actually. Like me, sa trabaho ko bilang katulong, hindi lang ako katulong dito. Syempre alam mo naman na every Sunday nagpapaganda rin tayo ng tao. So bukod sa pagpapaganda ng tao, dapat maganda ka rin. Oo, syempre, So kailangan puhunan ko yung aking mukha. So kung ikaw... At alam ko mga papis, pinapaganda mo rin eh. Di ba? Oo, so normal talaga yan, Sisi. Yes, oo. Alright. So ganon, ang importante kasi talaga yung sunscreen. Yes. And I believe na kahit sa loob ka ng bahay, mas maganda pa rin, di ba? Kailangan din. Oo. Kasi lalo yung mga nagluluto. Oo. So, kailangan talaga may sunscreen tayo, Sisi. Kasi yung init pa rin ng kalan eh. Nandoon pa rin eh. So, hindi maiiwasan eh. Kahit sabihin nila wala na tayo sa araw, ba't kailangan sa gawin nating daily routine natin na may laging may sunscreen tayo. Kahit naman sa balat natin, di ba? Ayaw natin pag magdadagat tayo, ayaw natin Correct. mangitim, di ba? Naglalagay tayo lagi ng lotion na may sunscreen. So, matik din, kahit sa mukha natin, dapat meron din tayo nilalagay ng protection. Tsaka malaki ang tulong ng makeup sa mukha ng isang Tao. tao. No? Talagang gumaganda tayo. Pero hindi ko talaga maintindihan, sa totoo lang. And gusto ko rin palang pasalamatan kasi ngayong araw pinaganda mo po ako. I'm sure pinaganda niya ako ngayong araw na ito. Walang question yon. At syempre sa ibang mga kasama mo, na syempre mga alaga mo rin sa kay Miss Kendall, isa rin po siya ng mga tumutulong sa akin in every events po. Maraming salamat po sa inyo. At ito pa, ang pinaka-importante kasi, after ng makeup, sa pag-uwi kasi ng bahay, kailangan, o ano yung pinaka-importante, bago ka maghilamos, ano muna yung gagawin? Kasi minsan may mga pag tinanggal mo siya, Yes. may mga naiiwan. Actually, meron minsan kasi na mga kakilala tayo or sabihin na natin model natin, Oo. anak-anakan ko dito, sinasabi nila may allergy sila sa makeup. Nagka-allergy sila o nagka-problema dahil sa makeup. Actually, hindi lang makeup ang nagiging problem. The way kasi kung paano tayo maglinis sa mukha natin, Correct. hindi tama. Oo.
Una, kailangan natin kung may makeup tayo, dapat meron tayong makeup remover. Pero hindi lahat ng ating mga kaibigan kaya mag-afford ng makeup remover kasi expensive, di ba? So meron naman ako mga itinuturo sa kanila na medyo affordable naman. So kung meron tayong solution ko para sa akin kasi yun ang tip na binibigay ko sa aking mga client usually. Siguro naman meron tayong facial cream. So kung may facial cream po kayo, bago nyo hilamusan ang mukha nyo, gawin nyo, pahid nyo muna po yung facial cream sa mukha ninyo, and then tsaka nyo punasan ng either cotton or kung may tissue kayo, okay lang. Make sure na malinis na, wala nang bahid ng makeup na maiiwan doon. So facial cream lang. Okay. After that, pag alam mo nang malinis na yung mukha mo, tsaka mo siya hilamusan uli ng another facial cream. Okay. So pag, syempre, total clean na yan. Doon lang natin malalaman talaga kung sensitive yung skin mo or not. Kasi kung alam mo, sure mo sa sarili mo na malinis na, ibig sa ataas nagkaroon ka ng problem, ibig sabihin talaga sensitive talaga ang mukha mo. So may problema na hindi ka talaga pwedeng mag-makeup. Kasi iba sabi, yung nagda-direct kasi sila, tapos makita mo, imagine mo, pag nag-direct ka maghilamos, makikita mo sa towel mo, nandoon pa rin yung makeup eh. Ibig sabihin, madumi pa ang mukha mo. Hindi mo talaga siya totally nalinis. So, sabihin na natin, wala ring facial cream. Mahal kasi ang facial cream. Kasi hindi nila afford. Kahit sabihin $20, $30 ang facial, mahal pa rin. Siguro naman, meron tayong baby oil sa bahay. So, kung meron kayo, kahit yung maliit lang na baby oil, siguro worth magkano lang naman yun ang gagamitin. Yes. Alright. Yun ang gawin mo, baby oil, punas mo muna uli sa mukha mo, and then pahid ka uli ng cotton or tissue. Make sure na malinis na malinis. Siyempre, sabi nila oily. Natural, siyempre, o ano yan, mamantika mo kaya, di ba? So, that's the time na pwede mo siyang hilamusan naman. Correct. Tsaka mo siya linisin mabuti, and then doon talaga makikita mo safe na safe, or kaya makikita mo yung skin mo nag-iba din eh. Iba kasi ang dating ng oil sa skin natin. Usually protection talaga ang oil. Yung iba sinasabi nila kapag nagme-makeup tayo, ma-oily. Actually, isa sa mahirap sa amin bilang makeup artist, pag ma-oily ang skin ng... Doon kayo nahirapan? Yes, katulad ng isang alaga ko dito, talagang sobrang oily. Sino sa mga alaga mo dito? Si Liam. Okay. Yes, Okay. sobrang problema ko yung skin niya kasi sobrang oily. Ang problema talaga mukha niya. Hindi, yung skin niya ang talaga skin niya. kasi sobrang oily siya. Okay, akala ko yung mukha. Kasi minsan kasi ganyan eh. Minsan sa mahirapan ka sa makeup artist, hirap ka kung paano mo ipagandahin, di ba? So, yun yung minsan na kaya tumatagal. Kasi yung hirap eh, paano ba siya pagandahin, di ba? Siyempre, mamaya magre-reflect din sinong gumawa niyan. Although na magandang gawa mo, pero wala eh. Kahit anong gawin mo, sa mukha talaga. Di ba? Kaya at least ngayon, ang problema mo lang sa kanya, yung sa skin kasi oily siya. Yes, kasi especially hindi siya talaga, inamin niya naman talaga sa akin, hindi siya pala gamit ng moisturizer. Lagi ko sinasabi sa kanya, kailangan gumamit ka ng moisturizer na oil control. Okay lang din na ma-oil ang skin kasi protection din yung skin mo. Kumbaga nagiging elastic at saka maganda sa skin ang oily, pero hindi yung sobra-sobra na. Yun yung At sana lahat ng ito, syempre dahil limitadong oras natin, sana lahat ng ito po ay maituturo nyo rin doon sa mga kababayan natin on that day na magkaroon po kayo ng training Yes, process. actually last time meron akong training, basic lang naman, although hindi ako nagbibigay ng certificate. Okay. Sa mga gusto, katulad nila Kendall, tinuruan kasi namin sila na mag-makeup. So yung mga gusto rin na matutong mag-makeup, basic lang, hindi naman kailangan totally malaman mo kung ano pwede. Kasi madali na, may YouTube naman eh. So pwede kayo pwede nyo kaming kontakin ng partner ko, si Doris at saka ako, para magturo Ang kami. YouTube is okay, nakakatulong siya. Yes. Pero iba kasi pag actual, yeah? Kasi kahit naman sa pagluluto, ako kasi ganun eh. Kahit ano pag tingin ko dyan sa YouTube, iba talaga pag actual. Oo, totoo yan. Private ano kayo lesson? Kasi, yun nga, Yes, di ba may meron private ako. lesson? Actually, nagtuturo naman ako. Kasi yung iba, lalo model yung gusto matuto. Oo. Kilay ang problema. Paano pagandahin ang kilay? Alam naman ng mga kababayan natin, hirap sila sa kilay. Kasi eyeshadow ang daling apply. Paglaro mo ang eyeshadow, okay na yan. Ang blush on, madali lang. Lipstick, madali lang. Pero sa kilay, once paleng, magkaiba. Yun nga. Diba, nahihirapan tayo. Merong makapal, merong manipis, merong hindi pantay. So, merong hindi maayos ang pagkaka-design. Merong yung alam yung mga design nila iba-iba. So,
nagtuturo naman kami, it's very affordable din. Sa Oo. mga willing lang na matuto. Kasi meron akong mga ilan na model na rin dito na marunong na talagang mag-makeup. At bukod doon, nagiging dagdag income din nila. Oo. Kasi actually sa labas dito sa Central sa atin, kumikita sila kilay pa lang magkano na. So, Pero ito kasi maganda. Dahil kapag natuto na sila, pag-aralan nila, kahit nasa Pilipinas, yes. magagamit nila. Kahit wala tayong certificate, Oo. as long na marunong ka ng mga basic na makeup, Mm. pwede mo nang pagkakitaan eh. Correct. Kasi yung certificate, ano na lang yan eh, titulo na lang yan na isa kang certified makeup artist. Oo. Pero once you have experience Oo, na oo. sa pag-way ng pagme-makeup, Correct. sa pag-hairstyle, lahat. Tulad namin, matagal na rin ako nagme-makeup. Mm-mm. So may laban, kaya mo ipanlaban sa Pilipinas kahit marami pang humarap sa'yo ng mga Correct. certified. Pwede mong i-prove na marunong ka din at kaya mong gawin yung ginagawa nila. Oo. Actually I agree. dito pa lang, ang dami na namin certificate na nare-receive from the different organizer. Isa Oo. na yun. Isa na sa amin, ano na yung appreciation para sa amin eh. Ang certificate talaga, ma-appreciate mo. Yes. But I don't know talaga. Ako talaga, iba talaga ako. Kung meron akong certificate, parang, alam nyo yun, parang iba pa rin yung meron ka natutunan. For me kasi yung certificate, normal yon at na-appreciate natin, no, sa baka sabihin nila, may mga event minsan, mga nagbibigay sa akin ng certificate, nabibigyan tayo. Pero sa akin kasi, mas maganda yung andun ka, yung meron ka natutunan. Importante yun sa Yes. akin. Kasi I don't mind kung may certificate o wala. Ang importante sa akin, meron akong natutunan at meron akong magagamit. At ito yung isa yun. Kasi kapag nauwi natin ng Pilipinas, pag napag-aralan na natin, mag-for good tayo, at least meron tayong matutunan. Kahit tumidad pa tayo ng 50, 55, at least meron tayong matutunan. At maituturo natin yun sa iba May pa rin. mapagmamalaki na tayo sa atin, yun yung sa isa doon. Pilipinas. Oo, Yun ang oo. importante doon eh. Kasi tsaka dito, sa atin, mga OFW, huwag tayo mag-stay as katulong lang eh. Oo, Gawin oo. natin worth it yung Yes, ating, syempre. lalo especially araw ng linggo, yung day Oo, off natin. oo. Gawin natin worth it, hindi yung tatambay lang tayo. Why not na mag-aral tayo ng mga basic or ano yung gusto nyong matutunan sa Oo, mundo oo, dito, oo. dito sa Hong Kong or yung hindi nyo nagawa sa Pilipinas. Ako actually, nag-start muna ako as photographer. And then after that, although nagmo-modeling, Parang hindi ka na-attract ako kasi Oo. sa kanya. Sabi ko, why not try ko? Kasi sa Pilipinas hindi ko magagawa to eh. Parang isipin nila, bakit ang tanda mo na ganyan ka? Pero wala akong masabing pinagsisihan ko lahat And ng friends, matanda ka na ba? medyo. Hindi pa naman siguro, no? Hindi pa naman halata. Pero natatakpan yan, di Yes. ba? Natatakpan yan. I agree naman. And ito ngayon, meron tayong question mula sa kay Maria Celica Castillo. Ma'am, kailan kayo ulit mag-lesson ng basic makeup? Just PM me para may ayos namin actually. Okay. Sa mga gusto po matuto about sa makeup, message lang po kayo dyan sa kay Bay Rose. Or mag-comments yung comments nyo po dyan. Makikita mamaya, mag-comments na rin doon, makikita. Or sino nag-comments doon kanina? Sino nga nandyan? Si Lian Lee. Pwede ka rin, then para sa kanya, parang tulay ba? Yeah. Diretso. Kung baga dumaan sa'yo, tulay, diretso sa kanya. O ikaw, tapos ikaw na Kasi si magpapaintindi Lia, sa matagal kanila. ko na siyang hawak sa lahat ng mga events. Oo, pero hindi mo nang hawak yung leeg niya. Hindi pa syempre. naman. Oo. Pero hawak mo siya sa lahat ng mga events. Yes. Actually, At isa ako siya sa yung- mga model mo. And bukod doon ako yung isa sa mga official makeup artist niya sa i-organize niya. And sa mga kababayan natin, bago po tayo magtapos, sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong, may mga events po tayo, may mga parties, at gusto po magpaganda. Siyempre, anong ino-offer mo sa kanila? Gusto niyo na magpaganda? Oo. Siyempre, pwede naman kayo kung gusto niyo mag-ayos ng konti, Oo. di ba? Siyempre, para naman mas attractable tayo sa mga At saka kaibigan affordable natin. price naman, di ba? Yes, Like napaka-affordable. Sunday. Tsaka, ano ba yung minsan lang magpaganda tayo, Oo, di ba? oo, oo. Especially kung may mga event na katulad ng pinuntahan mo, nag-judge ka, nag-MC ka, very affordable naman po ang mga makeup namin. And siguro naman sa tagal na namin sa pagme-makeup, although marami na rin nag-makeup sa ngayon, makikita niyo yung aming quality ng paggawa ng makeup and subok talaga. So, hindi naman sa... But since hindi ka naman siguro nahihirapan sa mukha ko, kaya always free ako sa'yo, di ba? Yes. And I thank you. O yan po.
Anyway, uulitin po natin sa mga kababayan po natin na mga gusto po matuto. 6 na courses ulitin mo sa pagsalita sa kanila. Yes, guys. On September 29, September 29 Sunday. So, lahat siguro available tayo niyan. And October 1, the statutory day, 2 days training po ang gagawin namin. First caravan here in Hong Kong. So, project po namin yan ni Miss Doris Mex. So, pwede niyo po siyang i-message or either sa Facebook account ko, Bay Rose Love lang po. So, may 2 days training tayo and lahat po namin na itututukan namin ng ating estudyante. And of course, we are limited slot lang only from 20 to 25 persons. So, right now, we have 15 students already na nakapag-reserve na sa amin. So, habol kayo before September 29. September 29. We're cutting off that one on September 20. I think September 20, right? September 20 magka-cut off na kami. So, para kasi ma-ready na rin ng aming mentor, ng ating teacher, ang inyong mga certificate, yung mga student. Kasi yung certificate is manggagaling sa Pilipinas. So, i-ready niya lahat yun. So, kung sino yung nagpa-schedule na sa amin, nagpa-reserve ng MATIC, meron na silang certificate. At 6 courses po yung matatapos nyo. After the last day, ibibigay po namin yung certificate nyo. And the next week, pwede na kayo mag-start as a business. Alright. Okay, so maraming salamat. And once again po, Ms. Bay Rose, syempre sa mga kababayan ko, uulitin ko sa mga kapwa ko ng mga OFW in every Sunday, pag may mga events mo kayo, gusto nyo magpaganda ng inyong mga mukha at gawin talaga kayong totoong tao. Hanapin nyo ka lamang po kanyang Facebook account, Miss Bay Rose Love po, i-message po siya doon at doon po pwede ninyo siyang kontakin para po ay iset kung anong oras kayo magpapamakeup. Usually dito sa Central, di ba? Sa may isang coffee shop. Yes. So, dyan po, madalas po, dito sila po sa may Central kasama yung iba niyang mga alaga, nandyan din po. And of course, maraming salamat po sa Darling's Aesthetic Center, sa kay Madam. Sige, ano mo sila, batiin. I'm sure nandyan pa yun, nakatutok pa yun ngayon. Si Ma'am Darlene Sulen, So, see you soon, Ma'am Darlene. And so, sa mga student na gusto talaga makita at matuklasan kung gaano kagaling si Miss Darlene Sulen, join sa amin caravan, first caravan. Of course, hindi lang naman itong mangyayari first caravan. So, yes, and first project namin ni Miss Doris po itong caravan nito. Papupuntahin natin yung mismong instructor, yung teacher po namin dito para matuto at magbigay sa inyo yung aming kanyang natutunan sa kanilang sa SPMU. Yes po. So wag na tayo magpatumpik-tumpik sa aking mga kapwa ng mga OFW, mga kababayan dito sa Hong Kong. Mag-join na po kayo kasi isang bagay po ito at least mabigyan po tayo ng pagkakataon na matuto po tayo. Of course, sa mga kasama po natin dito, gusto nyo po bumati na po muna kayo, mga palangga. Batiin nyo at mag-invite ka ng mga models mo. I think nangangailangan ka din ng mga models mo. Doon sa mga, sige, halika dito, wag ka mahiya. Halika dito, sa mga kababayan natin na sa darating na ano ngayon. Halika, sige, halika muna dito. Mag-ano ka, invite mo sila. Hello po mga kababayan sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Hong Kong. Thank you CKSS for accommodating us here, Miss Mocha and Miss Bay Rose Love. Ang mga iniidolo ko po na tao dito sa Hong Kong. Anyway, our upcoming event, Miss International Hong Kong 2024, bale season 2 na po tayo. This will be on September 18. It's a statutory holiday sa Bayanihan Center po natin yan gaganapin. At we are still open po for the candidates or models who are willing to join our event. I-message nyo lang po ako or si Mami Bay Rose Love kung gusto niyo po mag-join sa ating event. So ayan po, hope to see you soon and be part of our event. Miss International Hong Kong Season 2, I'm Lian Lee, your organizer. Thank you. Alright, maraming salamat po, Miss Lian Lee. At kayo po, halika kayo dito, baka meron kayong mga babatiin sa inyong mga, nahiya ka, wag ka mahiya, halika! Halika! May mga babatiin kayo, halika kayo dito. Baka may mga babatiin kayo, halika kayo. Siya si Doris yung aking partner niya. Siya yung partner ko Actually, siya yung partner. Batiin mo rin yung ating mga kababayan, kasi ikaw palang partner yun, hindi ko alam. Kaya, siya yung partner ko. Hello po sa lahat. Ini-invite po namin kayo na sumama sa darating namin na first caravan dito sa Hong Kong. At pinapati ko po ang aking family. Ang aking mga kasama dito at kaibigan sa Hong Kong. Sana po'y makiisa rin po kayo sa aming darating na first caravan dito. Alright, maraming salamat po sa iyo. At syempre, Miss Bay, maraming salamat po. At again,
maraming salamat po sa CKSS Travel. Ang isa pinaka-legit yan dito sa Hong Kong. Uulitin ko, walang scam dito. At hindi naman ako mukhang scammer, alam nyo naman. Kung nakatuto kayo, matagal na sa OFWC ng Hong Kong, alam ko. At alam ng marami na ang CKSS Travel ay isa po sa mga maaasahan ng ating mga kababayan. At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga angels. Madalas, ang CKSS Travel po, yung mga dancers po, baka gusto nyo po, may mga event kayo at nangailangan po kayo ng mga dancers, naka-ready po all the time po ang angels po ng CKSS. Ang mga CKSS dancers, maraming salamat sa kay Ivan, sa kay... Sali ka nga dito, batiin mo yung ibang mga kasamahan mo sa mga angels. Sali ka dito. Batiin mo sila, batiin mo sila. Hello po! Binabati ko po lahat ng CKS dancer, especially po si Ma'am Christina, ang aming beautiful sponsor. Yes. Alright. Ang may-ari po ng CKS Travel. Ayan, maraming salamat po. Hindi naman siya guys mahiyain. Pero actually, nagjo-join din ito sa mga pageant. At magaling din naman talaga sila sumayaw. At pwede naman po sila talaga pambato. So maraming salamat po. And once again, thank you so much po sa Amazing Speed Cargo. Ang Amazing Speed Cargo sa mga kababayan, mga kapwa ko ng mga OFW, lalo ng mga followers po ng OFW Sinong page, sa bawat pagpapakargo nyo, sa bawat po pagpapackage ninyo, kayo po ay makakuha ng malaking diskwento din sa Amazing Speed Cargo. And syempre, ang Chika Babe, syempre nagpapasalamat po ako sa aking mga kababayan. And kung naghahanap po kayo, may mga events, party kayo na nangailangan kayo for catering, wala na kayong time na mag-ayos at kailangan nyo yung masarap na mga luto, please contact po yung Chika Babe sa kanyang Facebook page or just PM po sa kay Admin Mocha. Mas masarap yung kanilang mga luto at syempre affordable po talaga. So kung meron kayong mga events, let's say 15 to 20 katao, pataas po, kaya po nila i-cater yon. At syempre sa mga grupo na mga nagpapa-events, kung naghahanap din po kayo ng inyong mga locations, 50-60 katao na gusto nyo po mismo, yung nakasimple na po kayo, yung nakarelax na po kayo, nakaready na rin yung pagkain, kailangan nyo ng waiters po, syempre, wag na po kayo mapatumpik-tumpik, i-message nyo rin po si Admin Mocha. At ako na po bahala sa paghanap po ng inyong location. So, doon sa mga kababayan po natin, again, maraming salamat po. And again po, maraming salamat Miss Bay at binigyan nyo rin po ako ng pagkakataon at makasama po kayo ngayong araw na ito. And sa kay Darlings Aesthetic Center po, maraming salamat po sa atin. Bangs, thank you so much. Bye!